Hi guys, narito ang ika-117 na kabanata ng pagbalik sa nakaraan ng makapangyarihang mandirigma at strategies. Tara at simulan na natin ang kwento. Sa isip ng bida, uy ako ay nasugatan dito. Wika ng elder, dahil ito ang kaso, hihinto lamang ang pagsusulit na ito. Sa isip ng elder, Venerable Flameless ay masyadong walang awa. Saad ni Flameless, mas maaga, sinabi ng dalawang matatanda na nais mong magsagawa ng dalawang pagsubok para kay Niali. At si Niali ay tila may ilang lakas na natitira. Paano ka mababalik sa iyong salita? Sabi ng elder, Venerable Flameless. Galit na wika ni Lupiao. Ano ang mali kay Venerable Flameless? Saad ni Gubei, hindi ba sapat si Chong? Nais lang niyang matalo si Niali hanggang sa kamatayan. Wika ni Xingyun, Venerable Flameless, ayon sa mga patakaran, ang mga alagad ng bagong comer ay maaaring pumili ng kanilang sariling mga kalaban. Hindi kailanman naging isang kaso tulad nito, kung saan ang kanilang mga kalaban ay inayos para sa kanila. Kahit na ito ay pinahihintulutan, hindi pag-aayos ng isang kalaban tulad ng Yechong sa get-go ng kaunti masyadong maraming. Tumingin si Flameless sa nagsasalitang si Xingyun. Saad ni Flameless, Ignorant Junior, nakikipag-usap ako sa Huang Yu at Nanmen Tianhai, ang dalawang elders. Paano may anumang silid para matakpan mo? Saad ni Xingyun, Venerable Flameless ay hindi makatwiran dito, si Venerable Flameless nagpunta para sa pagsugpo ng iba na may kapangyarihan. Wika ng Flameless, bilang isang miyembro ng district, dinidisrespect mo ang iyong elder. Paano mo nasabi na pinipigilan ko ang iba na may kapangyarihan? Nagtataka ako kung ano ang itinuturo sa iyo ng iyong mga guro. Hindi na napagsalita si Xingyun. Usapan ng mga tao. Hindi nakakagulat na kayo ay kumilos ng kakaiba. Siya ay ipinadala dito sa pamamagitan ng kagalang-galang na apoy mas mababa ang kanyang sarili. Oo, at ito ay hindi makatwiran. Kahit na siya ay ilagay ang lahat ng sisihin sa Yechong. Dapat niyang subukang patayin si Niali, na dapat ito. Ano ang ginawa ni Niali sa kanya? Siya ay may hawak na tulad ng sama ng loob. Bakit abala ang pag-iisip tungkol dito? Wala itong kinalaman sa amin. Patuloy ang pag-uusap ng mga tao. Napabuntong hininga na lang ang ating bida habang nagpapahinga. Sa isip niya, ngayon na nakita niya ang aking Bloodwing St. Zhao Dragon, siya ngayon ay mas desperado na patayin ako. Siya ay naging sanhi ng isang malaking commotion, paano hindi pa rin alam ng Hierarch Skycloud ang tungkol dito. Gayunpaman, sa hinaharap kapag natututo ang Hierarch Skycloud tungkol dito, magiging mahirap para sa karapat-dapat na walang kabuluhang kumita ng Hierarch Skycloud. Tumayo na ang ating bida habang patuloy ang kanyang pag-iisip. Hindi ko alam kung gaano kalakas ang susunod na kalaban. Ngayon na ipinakita ko ang aking Bloodwing St. Zhao Dragon, kailangan lang akong lumabas mula sa simula. Tiyak na pupunta ako sa Central District at maging isa sa mga kandidato ng kahalili ng Sect Master. Lamang pagkatapos ay maaari ang aking plano ay hanhan pasulong. Hindi ako maaaring sumuko ngayon. Sa kanyang kamalayan, mahusay, sa pamamagitan ng pag-revolving ng mga napakaraming mga ilog at bundok pagpipinta maaari kong lumunin ang aking makalangit na enerhiya. Siguro kung maaari kong masira sa 5 kapalaran realm gusto ko magkaroon ng isang mas mahusay na pagkakataon upang manalo ito. Nag-iisip mabuti ang Venerable Flameless habang nakatingin sa ating bida. Sabi niya, si Niali ang aking junior brother. Bilang kanyang senior brother, normal para sa akin na subukan at maunawaan ang kanyang lakas. Pinili ko na ang isang kalaban para sa kanya. Walang pangangailangan para sa higit pang mga salita. Tatawagan sana ng elder ang Venerable ngunit naputol ito sa pagsasalita. Nagsalita ang isang elder, Venerable Flameless, hindi ka ba masyadong maraming? Sagot ng Venerable Flameless, medyo mahirap. Ang mga panloob na usapin ng Skycloud Hall ay hindi sa dalawang elder upang magpasya. Tahasang sinabi ng elder.
Dahil ito ay panloob na usapin ng Skycloud Hall. Gusto kong kumonsulta muna ang Hierarch Skycloud. Ang sabi ni Venerable Flameless Hierarch Skycloud ay wala roon, kaya ako ang magpasya. Ang dalawang matatanda ay hindi kailangang magsalita ng higit pa sa aking mga bagay. Guuway, umakyat at subukan ang lakas ni Nieli. Tandaan na maging masyado mag-ingat. Agad sumang-ayon ang pinaakyat ng Venerable Flameless and entablado para kalabanan ang ating bida. Sa isip ng Elder, si Y ay isang antas na siyam na fate. Siya ay direktang nakataas sa pamamagitan ng kagalang-galang na walang kabuluhan, si Nieli ay tiyak na papatayin siya. Agad sumigaw ang isang Ender. Hindi ito maaari. Sa isip ng Elder, bakit hindi gaanong gusto ni Venerable Flameless si Nieli na parang gustong patayin ito? Naglabas ng matinding aura ang Venerable Flameless. Sabay sabing, manahimik ka, sa isip ng Venerable Flameless. Ang aking mga motibo ay malinaw na nakalantad. Kung hindi ko siya papatayin ngayon ay hindi ako magkakaroon ng pagkakataong patayin siya sa hinaharap. Dapat kong makuha ang makalangit na banal na sining. Biglang napaluhod ang dalawang Elder sa lakas ng aura ng Venerable Flameless. Napansin ito ng ating bida. Sumigaw ang ating bida. Hoy, naririnig mo ba ako? Tinatawagan kita. Magwi-withdraw na ako sa laban. Nanalo ka na sa labanan na ito. Hoy, siya nag-surrendered. Haha, gumawa siya ng isang mahusay na pagpipilian o siya ay tiyak na namatay sa pamamagitan ng kanyang mga kamay. Makikita ang reaksyon ng Elder. Saad ng Elder, ikaw ay kamangha-mangha, dahil ang mag-aaral ay sumuko. Pagkatapos ay dapat lang nating ipaalam ang bagay na ito. Okay, sa isip ng Venerable Flameless, si Nieli ay mas sakit sa ulo kaysa sa naisip ko. Sabi ng ating bida, kung gusto mo siya lalabanan ko. Gusto kong gamitin ang aking mga treasure. Reaksyon ng Venerable Flameless. Ano? Sabi ng ating bida, bakit hindi ako pinapayagan na gamitin ang sarili kong mga artifact? Anong mga klaseng kalokohang patakaran ba yan? Sabi ng isang manunood, haha, narinig ko ang mga Elder na sinasabi na si Nieli ay may isang hanay ng mga artifact ng 6 na grade. Kahit na ito si Guuway, imposible para sa kanya na saktan si Nieli. Sabi ng ating bida, kung hindi kayo papayag hindi ako lalaban. Pinakamasamang kaso, hindi ako pupunta sa East District at manatili sa West. Bumaba na sa entablado ang ating bida. Tumatawa si Lubiao. Saad nito, iyan ang Nieli na kilala ko. Kung hindi siya sumasang-ayon kay Nieli ay hindi makikipaglaban, mahusay na nagsilbi. Napatingin sa gilid ang isang Elder. Habang ang isa ay nakabuntong hininga na lamang. Sabi ni Bian, haha, gusto ko ang karakter ng bata. Long Tianming, kahit na wala siyang background. Hindi ako naniniwala na madali itong sugpuin siya. Wika ni Long Tianming, hindi kinakailangan. Ang bata ay matalim, ngunit medyo magaling mag-isip. Ang isang tunay na dalubhasa ay hindi kailanman maglalaro ng gayong mga pamamaraan. Saad ni Bian, totoong dalubhasa, siya ay isang kabuoang bagong dating. Paano siya maaaring maging isang uri ng eksperto? Dagdag pa ni Bian, siya ay nasa lupain lamang sa langit, ngunit maaari pa rin niyang ibibigay ito sa gayong estado. Long Tianming, sa paanuman, nararamdaman ko na hindi ka makapanalo laban sa kanya. Hey, Long Tianming, tumingin ito at nag-iisip. Nagsalita si Flameless. Nagpapakita ka ng naturang takot sa isang tugma sa pagitan ng mga bagong comers. Paano ka maaaring maging angkop sa isang disipulo ng Hierarch Skycloud? Wika ng bida, ano isang duwag? Kasam breakthrough ko lang sa 4 na Fate Realm, tapos pinapalaban mo ako. Sa isang 9 Fate Realm. Sa kasong iyon, bakit hindi mo labanan ang Hierarch Skycloud? Bukod doon, tinanggap ako ni Hierarch Skycloud bilang kanyang disipulo. Wala sa ka na dapat pakialam doon. Napaubo ang Venerable Flameless. Sabi ng bida, kung gusto mo ang pag-play sa paligid, pagkatapos ay i-play sa iyong sarili.
Nakita ko na ang antas ng East District. Hindi ako naglalagi. Saad ng Venerable Flameless. Paano magiging isang lugar ang East District kung saan maaari kang pumunta at maging malaya hanggat gusto mo? Kamakailan lamang, nalaman ko na si Nia Lee ay isang tiktik mula sa sekta ng Diyos ng Diyos. Maaari mong itago ito mula sa Hierarch Skycloud, ngunit huwag kahit managinip tungkol sa pagtatago nito mula sa akin. Tiyak na ilantad kita sa lalong madaling panahon. Reaksyon ng ating bida. Ha! Makikita rin magreaksyon ng mga manunood. What? Wika Venerable Flameless. Iyon ang dahilan kung bakit ako ay naglalayong kay Nia Lee. Napagtanto ko ang kanyang mga intensyon. Iyon ang dahilan kung bakit wala akong pagpipilian, kaya sinusubukan kong mapupuksa ang Ispaya. Ang aking mga aksyon ay maaaring isang maliit na dagat, ngunit ang aking katapatan sa mga banal na balahibo ng sekta ay kilala sa pamamagitan ng ang langit at ang lupa. Sabi ni Gubei, na mabaliw asong babae, wika ni Lupiao. Si Venerable Frameless ay maliwanag na gumagawa ng mga bagay-bagay. Pwede bang maging isang spy si Nia Lee? Kung siya ay kung bakit hindi niya sinabi kaya mas maaga. Wala siyang anumang patunay, sinusubukan lamang niyang paninirang puri siya. Galit na reaksyon ng elder ngunit wala itong magawa. Hindi, sa katunayan, ang aktwal na Ispaya ay si Venerable Flameless. Natagpuan niya na ang talento ni Nia Lee ay kamanghamanghang, at maaari siyang mag-pose ng isang malaking banta sa Demon God na sekta sa hinaharap, kaya gusto niyang mapupuksa si Nia Lee para sa Demon God na sekta. Ginamit ni Xingyun ang reverse card. Hahaha, sabi ni Lupiao. Iyan ay tama, maaari kong magpatutuo sa bagay na yan. Wika ni Gubei, maaari rin akong magpatutuo dyan. Saad ni Long Yuyin, ako rin. Sabi ni Xiao Yu, sa katunayan, kahit na ano ang sinasabi mo ay totoo, bakit hindi mo iniwan ito sa mga pagsubok ng sekta? Ngunit gumagamit ka ng anumang paraan upang patayin si Nia Lee. Galit na sabi ni Venerable Flameless. Hanghang na juniors, mayroon kayong katibayan. Tumawa ng malakas si Xingyun. Sabi ni Xingyun, o diba, nasaan doon ang ebidensya ang aming kapatid na si Nia Lee ay isang especially iya. Ako si Li Xingyun, itinataya ako ang aking pangalan kung nagpapatunay ng kapatid na si Nao Lee ay hindi especially iya. Wika ni Gubei, ako rin. Saad ni Long Yuyin, ako din. Galit na sabi ni Venerable Flameless. Ikaw, sa isip niya, bakit ang mga anak ng tatlong dakilang pamilya ay kumukuha ng kanyang panig? Wika ni Venerable Flameless, huwag malinlang sa pamamagitan ng kanyang mapagpakumbabang saloobin. Ang isang tao mula sa maliit na mundo na walang background. Hindi ba kakaiba na ang mga direktang tagapagmana ng tatlong dakilang pamilya ay kumukuha ng kanyang panig? Sabi ng bida, kung gayon, paano makatitiyak ang kagalang-galang na maliwanag na ako ay isang especially iya? Sa mga daan-daang taon na ito, may anumang mga especially iya mula sa sekta ng Demon Dog na kailanman pinamamahalaang sa sneak sa banal na mga feather and sekta. Kahit na ang Hierarch Skycloud ay naniniwala sa akin at dinala ako bilang kanyang disipulo. Gayunpaman, ang Venerable Flameless ay naniniwala na ang isang disipulo ng Hierarch Skycloud, ang iyong sariling junior brother, ay isang especially iya ng sekta ng Demon God. Nagtataka ako kung ano ang iyong mga intensyon sa likod nito. Pwede ka bang labanan sa paboritismo? Saad ni Venerable Flameless, labanan ang paboritismo. Haha, ang isang duwag na katulad mo, na hindi maglakas loob na lumakad papunta sa entablado, ay kwalipikado upang makipagkompetensya sa akin. Wika ng bida, baliw ka ba, ang aking antas lamang sa ngayon ay ika-4 na Fate Realm, at ngayon inuutusan mo akong lumaban sa isang 9 na Fate Realm. Kung ikaw ay nasa daw ng Dragon Realm lang at lalaban sa isang Martial Ancestor Realm Expert, pwede na akong lumaban sa isang 9 na Fate Realm. Napapatingin na lang ang mga manunood at ang kalaban ng ating bida. May nagsalita gamit ang telepatiya. Skycloud, ito ni Lee ay ang iyong disipulo.
Agad sumang-ayon ang Hierarch Skycloud. Sabi pa ng boses, ang Hierarch Skycloud ay tiyak na gumagalaw ng mabilis. Sa mga daang taon na ito, ang gayong talento ay isang ganap na pambihira. Sabi ni Skycloud, maaaring ang puso ng Panginoon Sectmaster ay inilipat. Tumuon lamang at turuan ang iyong apo na si Bian. Sabi ng boses, ang talento ni Sito Bian ay hindi masama, ngunit halos hindi siya masira sa martial ninuno na kaharian at dominahin ang isang rehiyon. Mahirap para sa kanya na maging sekta ng mga banal na balahibo. Sabi ng Skycloud, hindi ko naisip na ang Panginoon Sectmaster ay mag-iisip kaya napakalaki ni Nieli. Bakit hindi natin natututo si Nieli sa ilalim ng Sectmaster? Sabi ng boses, ang isang ginoo ay hindi nakawin ang paborito ng ibang tao. Kung mayroong isang miyembro ng nakababatang henerasyon na nagtataglay ng pambihirang talento at maaaring tumayo ng nakapag-iisa, dapat silang maging mahusay na nurtured. Dapat nating obserbahan ito ni Nieli. Sa 100 taon, ang sekta ng Divine Feathers ay may iwan sa mga nakababatang henerasyon na ito upang mapamahalaan, hindi namin dapat maging maingat sa aming pagpili. Wika ng Skycloud, ang kagalang-galang na walang kabuluhan at si Nieli ay tila may ilang mga salungatan. Ang Hierarch Skycloud ay hindi magbubulay-bilay. Walang anuman kundi isang walang kabuluhan na pagtatalo sa gitna ng mga nakababatang henerasyon. Hayaan silang maging, sabi ng bida, pumunta tayo, ngunit kailangan mo pa ring labanan, hindi ba? Tinawag ng Skycloud sa telepatiya ang ating bida. Nieli, sa isip ng bida, Hierarch Skycloud, sabi ng Skycloud sa telepatiya sa ating bida. Gawin ang iyong pinakamahusay at labanan sa guuway. Hindi mo kailangang pigilin. Huwag kang mag-alala. Mapoprotektahan ko ang iyong kapalaran na kaluluwa mula sa disputes. Nais ng ilang mga Panginoon na makita ang iyong lakas at talento. Panipi, sa isip ng bida, ilang mga Panginoon, ilang mga Panginoon, na ang Hierarch Skycloud ay nagsasalita tungkol sa iba pang mga miyembro ng Big 5 Nanograms Divine Feather Sect. Upang maging master ng sekta, mahalaga na makuha ang pagkilala ng malaking limang. Nagulat si Gubei. Sabi ng bida, okay, sa isip niya, mukhang kailangan kong gawin talagang mahusay. Sumigaw ang ating bida, hey, binago ko ang isip ko. Sumasang-ayon ako sa ikalawang tugma. Hindi ko gagamitin ang anumang artifacts, alinman. Reaksyon ng mga manunood. Paano ang isang 4 na kapalaran na realm na hamlin ang isang tao sa 9 na kapalaran na kaharian? Ang iba pang partido ay tiyak na papatayin siya. Sabi ni Long Yuyin, huwag kang magpadalos-dalos. Sa isip ni Xiao Yu, tiyak na sila ay gumawa ng ilang pangangalunya. Sabi ni Lu Piao, Nieli, hindi mo kailangang labanan siya. Saad ni Gubei, ya body, siya ay nasa 9 na kapalaran na kaharian, at ito ay malinaw na ang karapat-dapat na kahihiyan mas mababa ay sinusubukan na pumatay sa iyo. Wika ng bida, huwag mag-alala, mayroon akong mga paraan. Sa isip ng Venerable Flameless, ano ang nangyari? Anong plano niya ang pagluluto sa kanyang isip? Sabi ng Venerable Flameless, Guuway, pumunta ka sa entablado at magturo sa kanya ng isang matinding na aral. Huwag mo, hayaan ang iyong depansa na ibaba. Sumang-ayon agad ang kalaban ng ating bida. Pumunta sa entablado ang kalaban. Ganon din ang ating bida. Sabi ng kalaban, tanggap ko na ako ay underestimated ka sa mga nakaraan mong laban. Sa iyong lakas sa 4 na fate, ikaw ay talagang nanalo laban kay Chong, kung paano, ikaw ay tiyak na mawala laban sa akin. Wika ng bida, paano ka nakakasigurado? Sabi ng kalaban, crazy, umaasa ako na hindi ka natatalo ng mabilis. Sabi ng manunood, mayroon bang pagkakataon na manalo si Nieli? Nakatingin lang si Xiao Yu. Ganon din si Gubei, Yuyin at Lu Piao. Ganon din si Xingyon. Huminga ng malalim ng ating bida. Sa kanyang painting, ganon din sa kanya puno sa loob.
Kumukuha ng karagdagang lakas ang ating bida. Napansin agad ang kalaban ng pagbabago sa lakas ng bida. Agad nag-release ng aura ang kalaban. Hua! Ang parehong kanilang makalangit na enerhiya ay clashing at lumilikha ng tulad ng isang malakas na alon ng enerhiya. Kami ay nadadala sa lakas. Ipinakita ang seryosong ekspresyon ng kalaban habang may lumalabas na green na aura. Gumawa ng sword aura ang kalaban. Sabi ng kalaban, ngayon tignan natin ang lakas mo. Dali-dali itong sumugod sa ating bida ng walang sinasawang na oras. Sabi nito, makikita natin kung hanggang saan ang iyong kakayahan. Mabilis na sumusugod ang kalaban sa ating bigla gamit ang aura. Sigawan ng mga manunood. Aba, siya ay napakalakas kahit na walang fusang. Kasama ang kanyang demonyo espiritu. Nakahanda na ang ating bida at ang kanyang shadow skill. Sa pag-atake ng kalaban hindi tumawag sa ating bida dahil sa kanyang shadow skill. Nakatuon lamang ang ating bida sa pakikipaglaban. Sunod-sunod ang pag-atake ng kalaban paikat sa entablado. Wika ng kalaban, magagawa mong panatilihin up sa aking bilis. Ngunit ikaw ay masyadong mahina. Malapit nang tumama sa ating bida ang pag-atake. Nung tumama ito naging shadow na naman ang ating bida. Sabi ng kalaban, susunod, lilito ka dito. Paglabas ng ating Aida sa kanyang shadow skill, sumipa agad ang kalaban tungo sa ating bida. Nang tumama ang sipa ng kalaban sa ating bida hindi ito ang epekto. Nag-transform ng ating bilang sa kanyang Dragon Bloodline Demon Spirit, na parang inaasahan na ito ng kalaban. Sabi ng kalaban, sa wakas, agad na sinugod ang ating bida sa kalaban. Ngunit mabilis na nakakaiwas ito. Sabi ng kalaban habang nakangiti. Ang Bloodwing Saint Zhao Dragon ay napakalakas. Sa isip ng ating bida, sinusubukan mong sukatin ang lakas ko. Okay, sige, makikipaglaro muna ako sayo. Sa oras na ito hindi ko muna ibibigay ang lahat ng aking lakas. Patuloy ang pag-atake ng ating bida habang nakakaiwas ang kalaban. Sa isip ng kalaban, haha, injected ko ang aking makalangit na enerhiya sa loob ng iyong katawan. Alam ko ang buong limitasyon ng iyong lakas. Sabi ng kalaban, wala kang pagkakataon laban sa akin. Maaari kang mamatay sa kapayapaan. Pinahinto ng kalaban ng kanyang pag-atras. Dahan-daang nagbabago ang kanyang mga mata. Nag-transform na ito sa kanyang demon spirit. Nethermon Draconic Beast. Naghahanda agad ang kalaban sa kanyang gagawin pagka-take. Sa isang iglap bigla itong laho sa kanyang posisyon. Binangga nito ang ating bida sa kanyang buong bilis. Gumawa ng malakas na pagsabog ang nangyaring banggaan. Apektado ang mga manunood dahil sa pag-atake ng iyon. Naka-atras ng ilang metro ang ating bida. Mukhang ininda ng ating bida ang ginawa ng kalaban. Sabi ng mga manunood, napakalakas ng Draconic Beast ng Nethermon. Kahit na siniyali sa kanyang Bloodwing Saint Zhao Dragon ay walang laban para sa kanya. Naghahanda ang kalaban ng panibagong pag-atake. Nang malapit na ito napansin agad ito ng ating gagamit ng skill ang kalaban, Nethermoon Strike. Tagumpay na nahawakan ng kalaban ng ating bida. Ngunit nag-react agad ang katawan ng ating bida, nagkaroon defensive spike at tumusok ito sa palad ng kalaban. Papasigaw ng malakas ang kalaban. Nagtataka ang Elder, ganun din ang ibang mga manunood. Pinakita ang mga spike sa katawan ng ating bida. Nang liit ang kalaban sa bagong anyo ng ating bida. Gulat na sabi ng Elder. Ni Elise Bloodwing Saint Zhao Dragon ay isang mutated. Sabi pa ng isang Elder. O Diyos! Ang isang Dragon Bloodline Demonyo Espiritu na may paglago ng antas ng Diyos ay napakabihirang isa sa 10 milyon. At ang mutated na ito ay sobrang Ultra Pro Max Rare. Sa kanyang Demonyo Espiritu at talent, ni Eli ay poised upang maging isa sa mga pinakamahalagang mga henyo ng banal na mga balahibo sekta. Sa isip ng Venerable Flameless, Buizat, hindi nakakagulat na ang matandang lalaki ay ganyan na lang kung itinuturing ito. Diyos ko, ang ganitong uri ng halimaw ay hindi mabibili ng money.
Ang aking demonyo ay basura lamang sa harapan nito. Artifacts, demon spirits, aking kapalaran, buhay, ay asong babae. Joke sa iyo, ang minahan ni Beecher. Nagsalita ang boses. Ito ay talagang isang mutated isa. Oh ha ha ha, hindi namin nakita ang isang mutated na antas ng Diyos na demonyo na espiritu sa mga siglo. Ikalat ang salita, si Nia Lee ang magiging pinakamahalagang tagapag-alaga ng sekta ng mga banal na balahibo. Hierarch Skycloud, mag-iiwan ako si Nia Lee's pagtuturo sa iyo. Sumang-ayon agad ang Hierarch Skycloud. Dagdag pa ng boses. Lumalampas din siya sa aming mga inaasahan. Masayang tumatawa si Lu Piao. Sabi nito, tama ako, si Nia Lee ay hindi kailanman gumawa ng anumang bagay na hindi siya tiyak. Nakangiti si Gubei. Sabay sabi ng, yes. Nagtataka ako kung gaano kahirap ang palipunan ng palma ay dapat na nasasaktan. Haha, natigilan ang kalaban habang sagutan ng kamay. Hindi ko alam na itinatago niya ang kanyang kakayahan na hindi nakakagulat na ang kagilahil-alas na walang kabuluhan ay nais na patayin siya. Kailangan ko. Kumpletuhin ang misyon na ang kagalang-galang na walang kabuluhan ay ipinagkatiwala sa akin. Sumigaw ang kalaban tapasugod sa ating bida. Habang tumatake ang kalaban, ang ating bida naman ay mabilis na yumuko para isakto sa mga spike. Nasaktan na naman ang kalaban sa kanyang ginawang pag-atake. Buwizat, umatake ang kalaban ng pasample sa ating bida. Tagumpay na tumama ito. Ngunit nagkaroon na naman ng spike kaya butas na naman ang palad ng kalaban. Sabi ng mga manunood, napasok ito muli. Pinananatili niya ang kanyang mga kamay sa kanyang mga spike. Bagaman si Nia Lee ay hindi napakalakas o mabilis. Ngunit ang bawat isa sa kanyang mga defensive countermeasure ay tumpak na kung siya ay may alhanda na nakikita ang mga pag-atake. Umatras ang kalaban habang sugatan ng kamay. Naglabas ito na aura, nahahanda sa kanyang bagong pag-atake. Wind Blades. Wind Blades. Usap-usapan ng tao. Ay ito, ang tinatawag na Wind Blades. Ang Nethermoon Draconic Beast ay isang uri ng Dragon Bloodline Beast na naninirahan sa mga kuwebang hangin. Ang mga nilalang na ito ay ipinanganak na may kapangyarihan upang maunawaan ang hangin. Ang mga blades ng hangin na binubuo nila ay maaaring magwasak ng mga artifact ng parehong antas. Mapunta ka na sa impyerno. Sabay release ang tatlong wind blades. Nakita agad ito ng ating bida. Sabay sinabayan niya ito ng fireball. Makikitang nagsalubungan ang dalawang pag-atake at gumawa ito ng nag-aapoy na buhawi. Gumawa ng malaking pagsabog ang dalawang atake na nagsalubungan. Gulat na gulat ang mga manunood. Sabi ba ng isang manunood? Nia Lee at Guowai ay 5 realms ang pagitan. Paano siya makaliligtas sa naturang mahabang labanan? Tahimik na nanunood ang Venerable Flameless. Nagpadala ito ng mensahe gamit ang telepatiya sa kalaban ng ating bida. Bakit ka naglalaro sa kanya? Tapusin mo na siya, nang mabilis. Hinahabol ang hininga. Sumagot ang kalaban, hindi ako nakikipaglaro sa kanya. Si Nia Lee ay napakalakas na namamahala siya upang yumigtad sa aking mga blades ng hangin at yaong hindi niya magagawa, sinira niya ang mga kasama niya. Dahil ito ang kaso, naghanda na naman ng panibagong pag-atake ang kalaban. Nakahanda na itong asintahin ulit ang ating bida. Sa isip ng bida, gagamitin na naman niya ang wind cannon. Binitawan na ng kalaban ang kanyang pag-atake. Gumuhit ang kanyang pag-atake sa entablado. Dahil sa presyon ng hangin, napakahirap para sa akin na ilipat. Napakabilis. Paparing na ito. Agad na umiwas ang ating bida. Sumabog ang ginawang pag-atake ng kalaban. Lumipad ang ating bida at tumalon ka rin ito sa entablado. Tumutulo ang dugo sa entablado. Bahagya lang palang nakaiwas ang ating bida. Nag-aalala ang tatlo sa ating bida. Sumigaw ito ng malakas, at maling magbalik ang parte ng braso. Sabi ng kalaban, sa tingin mo ba bibigyan kita ng pagkakataon para maka-recover? Gagawa na naman ng panibagong pag-atake ang kalaban. Umatake na naman ang kalaban.
Gumuhit na naman ito sa entablado. Again muda x10. Bumitaw na naman ng mas malakas ang kalaban. Patuloy lang ang kalaban sa kanyang ginagaw. Mas marami pa ang lumilipad na pag-atake. Habang ang ating bida ay bahagya lang na nakakaiwas. Parang gulay na bumagbagsak ang ating bida. Pagod na rin ang kalaban sa kanyang pinagagawa. Humph, kaya paano kung mayroon kang isang dead level growth rate Dragon Bloodline Bloodwing St. Joe Dragon Mosquito? Hindi ikaw ang katapat ko. Hindi mahalaga kung gaano kalakas ang iyong katawan, hindi ito maaaring tumayo sa aking wind cannon. Pumikit na ang ating bida. Naalala niya ang nakaraan na hirap din siya. Nagsalita ang nilalang sa kanyang harapan. Nieli, ang lahat ng mga tao na may kaugnayan sa iyo, lahat ng bagay tungkol sa iyo, ay mabubura, Zion at kaluluwa ng lahat. Sage Emperor. Binura ng Sage Emperor ang lahat ng meron si Nieli. Hindi, sabi ng manunood. Nieli, sa wakas natalo na. Bagaman, ito ay kamanghamanghang maaari niyang tumayo ito mahaba laban sa isang eksperto sa siyam na fate. Nagsalita ang mga boses, kaya nakarating si Nieli sa yugtong ito. Iyan ay napakabuti, sabi ng Sky Cloud. Nagiging mas interesado ako sa bata. Marahil ay lumalaki si Nieli upang maging bagong haligi ng Divine Feather Sect. Wika ni Gubei. Hey, Goowai ay pagod. Ito ang aming pagkakataon upang isave ang Nieli. Sabi ni Xingyun. Sandali lang. Saad ni Lupiao. Ano ang ginagawa mo? Galaw. Guuhua Ayota ay tiyak na gustong patayin si Nieli. Nakapokus lang si Xingyun sa ating bida. Sabi ni Lupiao. Li Xingyun. Ikaw. Biglang may lumiwanag. Anong nangyayari kay Nieli? Sigaw ng ating bida. Hindi. Sa isip niya. Pagkatapos kong mabuhay muli meron akong ikalawang pagkakataon. At nakita ko muli ang aking mga kaibigan at pamilya. Paano ako mawawala dito at mamatay sa isang tao na may 9th fate lamang? Nabuo ang ikalimang fate ng ating bida. Agad na nag-recover ang kanyang buong katawan. Unang puno na naman siya ng panibagong enerhiya. Nieli Fate Realm 5 fates. Sa isip ng kalaban habang hinahabol ang kanyang paghinga. Mapahamak ito, ginamit ko ang maraming mga kanya ng hangin. Hindi nila pinapatay siya sa halip na ginawa siyang isulong ang isang antas na halos ginagamit ko ang lahat ng aking makalangit na enerhiya. Hindi ko siya mapahintulutan na ganap na bumuo ng kanyang ikalimang kaluluwa. Papasugod ang kalaban sa ating bida. Mawala ka na, sa isip ng kalaban. Pagkatapos ng pagsulong ng isang lupain, kailangan ng hindi bababa sa ilang oras upang linlangan upang lubos na maipakita ang kapangyarihan ng kanilang base sa paglilinang. Siya ay patay na, habang ang ating bida ay nagbabanggit ng mga tiyan. Pag-aalala ni Xiaoyu sa ating bida. Sigaw ni Yuyin mag-ingat ka. Natapos na ang ating bigay sa kanyang ginagawa. Sa isip ng kalaban. Ano? Paano siya magiging mabilis? Ang kanyang aura, pinagkadalubhasaan sa 5 Fate Realm. Nang malapit na ang kalaban sa ating. Binangga ito ng ating bida. Sabi ng manunood. Ang likod ni Nieli ay punong-puno ng mga spike. Duguan ang kalaban dahil sa pagtama niya sa mga spike. Habang sugatan ang kalaban sinamantala na ito ng ating bida. Ano na naman? Inatake na naman ng ating bida ang kalaban gamit ang kanyang mga spike sa likod. Bumagsak ang kalaban sa entablado. Habang ang Venerable Flameless ay naghihintay kung anong nangyari. Makikitang walang malay at duguan na ang kalaban. Sabi ng Venerable Flameless, basura, bumaba na ang bida. Agad siyang bumalik sa human form. Talaga akong nanalo ng hindi gumagamit ng dalawang bagong gumagalaw na nakuha ko sa Realm Advancement. Mas mahusay na panatilihin ko ang mga card na ito ng isang lihim. Tumingin ang ating bida sa kinaroroonan ng Venerable at dalawang Elder. Sabi niya, dalawang Elder, napanalunan ko na ang iyong dalawang labanan. Ang pagsubok ay dapat na higit, tama. Sabi ng mga manunood. Ano, kung ano, Nieli binaligtad ang mga talahanayan at nanalo sa laban. Si Nieli, isang bagong dating,
ay nanalo laban sa dalawang senior brothers ng East District ng isang hilera ng hindi nagpapatuloy, ang kanyang pagsubok para sa ngayon ay magtatapos dito. Sa pamamagitan nito, siya ay ranggo sa 200 direkta. Ito ay simpleng dinais na ito. Saad ng elder, Hahaniel Lee ay natalo ang dalawa sa kanyang mga kapatid na lalaki, ito ang resulta ng iyong pagsubok. Iniisip ko kung anong mga opinyon ng Venerable Flameless sa bagay na ito. Sa isip ng Venerable Flameless, TSK, sa tingin ko Master ay nakuha na ang diwan ng ito. Ngayon ay magiging mas mahirap na gumawa ng isang bagay tungkol kay Neely, ngunit wala akong magagawa. Iwanan ito, sabi nito, aalis na ako, saad ng elder, fine. Pagkatapos ay ipagpatuloy natin ang mga tugma ng spore ng iba pang mga mag-aaral. Wika ni Lupiao, impyerno oo, ngayon ito ang aming turn upang lumiwanag. Ang contest ay nilaktawan, nagpamalas sina Lupiao at Gubei ay lubhang natitirang kakayahan, salamat sa pagganap ni Neely sa harap nila. Ang mga mag-aaral ng East District ay hindi kasing dami ng pagkabigla dahil sila ay dapat na. Papalubog na ang araw. Saad na lalaki, alam mo ba ang tungkol sa Demon League? Sabi ng lalaking mahaba ang buhok. Alam, sumama na ako. Reaksyon ng lalaki. Ano? Sabi ng loaking mahaba ang buhok. Bagaman hindi sila malakas, ang kanilang mga miyembro ay binabayaran ng maayos. At ang kanilang pinuno, si Gubei, ay nagpakita rin ng mahusay na potential, at recently tonelada ng mga tao ay sumali dito. Sabi ng lalaki, in fact, nakilala ko ang tungkol sa Demon League dahil kay Neely. Siya sa pagpasok sa East District ay nasparred sa mga senior brothers at pumasok sa nangungunang 200 listahan ng East District. Tulad ng isang kahangahangang talento, sino ang nakakaalam kung ano ang hinaharap ay naghihintay sa kanya. Kasunod ni Neely ang pinakamagandang bagay na magagawa natin. Gusto ko ring sumali sa Demon League. Sa silid ng ating bida. Sa wakas, ang aking ikalimang kaluluwa ay nagpapatatag. Ngayon ay maaari kong ilagay ang kaluluwa ng aking kapalaran sa kaluluwa. At maaari akong pumunta sa labas ng mundo ng walang alalahanin. Natapos ko rin ang paglilinang ng unang ilang linya ng unang kabanata ng Heavenly God, Cultivation Technique. Hindi ako sigurado kapag natapos ko ang unang mga kabanata, Heavenly God, Cultivation Technique, hayaan mo akong pumasok at mag-cultivate, nang may mapansin ang ating, agad itinago ng ating bida ang kanyang painting, ako ay may pakiramdam, na may panganib sa labas, dito lamang sa likod ng pinto. At dito nagtatapos ang kabanata, maraming salamat po.